ginawa ng Diyos yung pera mo. Ginawa na ng lahat ng Diyos, ngunit ang tao patuloy na gumagawa ng kasamaan sa mata ng Diyos. Kaya may rason po ng Diyos po ay magsasabi, mag-express ng kanyang kalooban na nagsasabi, I repented to make man on the earth. Mga kapatid, hindi ko kayo pailalala. Only Pastor Gary and Marites and Pastor Chico. Hindi ko kayo kilala. Pero mga kapatid, kilala kayo lahat ng Diyos. Alam ng Diyos yung puso mo kung bakit nandito. Ituwid ang puso sa harapan ng Diyos kasi magsisimba tayo sa Panginoon. Marami kasi mga kapatid na mga anak ng Diyos na pupunta ng church na iba yung motibo. Yung iba, ginagawa lang libangan yung church. Lalo na siguro pag aircon. At the side of the Father you are, may everyone know of your great love. Yeshua, Yeshua, we worship you. Yeshua, Son of God. Seated. Pabalik na kami. So, natapos na yung first mission. Yung mamaya na naman yung second mission. To God be the glory. Tagumpayan din. Ay ka na sa kanila, sa MABC oh. Talog. Voice brings peace. In the desert, you are the source of living water. The church is waiting for you to return. Yeshua, Yeshua, holy, holy are. Nakiusap po siya. Hindi ko alam kung makikiusap din po siya. Dahil nagpapakulin po siya. No? Siyempre, Ilonggo. Kaya nakikiusap din siya. Malay natin makiusap din po ngayong hapon sa atin. Amen? So, let's welcome in our pulpit this afternoon, Pastor Eliezer Kalina. Yeshua, Yeshua, our Redeemer. In the storm, your voice. I decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Nung gabi, magkasama na sila, tungtuwa na sila. Ang problema, nung sa kainan, yung isang tuyo, inatawan. Tapos yung kanin, tutong. Hindi ko pala yung dito. Hindi lang yung kaya ko Sa amin, hindi ko naranasan ko. Kaya, namagahan. Lupa ko. Nilagay sa bag. At umuwi. Nang palabas sa sabi niya, Mataling ba? Mataling ba? Nakuha niyo ba? Ang gandang kantang yan. Kapatid, kaya sana po yung kumakanta na yun, isang puso mo yun. Diba? Okay. So, ang tagal ng introduction na, hindi pa introduction yun actually. Hindi pa introduction. Natutuwa kasi ako ganito mga kapatid eh. Kanina na doon kami sa church na si Pastor Gary. Parang isang aliraman nito, isang bitongan. Pastor Gary, pasalamat siya, nangingalaki siya. Gusto ko sa mga hindi girlfriend, hindi kong babae siya. Pastor lalaki, hindi pwede. Si Pastor Sito ganun din. Pero learning from teaching of Paul. Si Apostle Paul, encourages si Timothy. Bakit na-encourage? Na magpatuloy, maging matibay,
maging sincero sa gawain ng Panginoon. Bakit in-encourage? Kasi ito, sa oras na yon, sa time na yon, maraming mga false teachers na pupunta sa kaiglesiyahan. Pinupuntahan yung mga Kristiyano doon at tinuturuan ng salungat yung opposite sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya ang gusto niya, Apostle Paul, tinuturuan niya. Gusto niya maging matibay si Timothy kasi si Timothy nag-uumpisa pa lang bilang isang pastor. Paul kay Timothy. Mga kapatid, tandaan natin. Ang salita ng Diyos hindi hanggang lang sa kay Timothy. Abot hanggang sa atin. Ayan. Kaya nandito tayo. Kaya mga kapatid, i-encourage tayo ni Apostle Paul. Magpatuloy tayo sa gawain, pastors. Don't give up sa gawain ng Diyos. Kung ano man ang pain na ranasan natin, alam ng Diyos ang kahirapan natin sa ministry. Basta, totoo lang ang gusto natin sa gawain ng Diyos. Alam naman ng Diyos yan, kung ang isang pastor nagpapagamit sa gawain ng Diyos na ibang motivation, alam ng Diyos yan. Sa hapon ito, sa mga pastor, ilang luha na ang lumabas sa iyong mga dahil sa ministry. Sa akin po, ito na po Panginoon. Sabi ko, Panginoon, gusto ko nang tumigil ilang pastor. Panginoon, kung ayaw mo na akong gagamitin, bakasan mo, tanggalin mo sa puso ko yung pagmamahal sa ministry. Ano gusto mga kapatid? The more ko nag-pray ng ganyan, the more ako nagmamahal sa ministry. Sabi ko, mayroon palang purpose siguro, Panginoon, harap ng buhay ng isang lingkod ng Diyos. Members, all of you, mga membro ng iyong mga pastor. Amen? Tulungan at magpatuloy tayo sa gawain ng Diyos. Hindi natin babayaan yung ating pastor. Hindi biro maging pastor. Pastor, yung pastor lang dapat ang gawain. Sa kanya lang yan. Totoo ba yun na pastor lang ang pwede gumawa ng gawain sa loob ng church? Pastor lang ba? Hindi po. Membro po ang nagmomotivate sa akin na ako po ay magpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Ilang beses na po ako gusto mag-quit sa gawain. Pero pag may makita kang isang membro na pupunta sa church, mabalik yung pag-ibig mo sa gawain. Magpatuloy po tayo. Paul encouraged Timothy to remain steadfast in the Lord's work despite suffering. Sabi ko sa mga membro namin, pag isa kang Kristiyano na walang pagsubok, malaking question mark sa ibabaw ng ulo mo. Hindi pwede na isang Kristiyano, bakit? Ano ba ang makasagot? Meron pa hindi mamaya. Bakit po tinatawag tayo na Kristiyano? Answer me. Sumusunod kay Itaas Christ. ka ba? Bibigyan mo ng award. Sumusunod kay Christ. Meron po ba? Sumusunod kay Christ. Makapagsabi na, bakit kita tinatawag na Christian? Hindi mo makasagot. Kaya, tinatawag tayo na Christian dahil yung buhay natin may Kristo na. Follower of Christ. At kung ikaw'y tinatawag na Christians, we are following the steps of Jesus Christ. Yes. Is it correct? Sumusunod tayo sa yapak ng Kristo. Meaning to say, brethren,
faithful believers should expect to experience sufferings and persecution in life. Ibig sabihin, lahat ng Kristiyano dumadanas ng pagsubok. Harapin ang pagsubok. Kapatid, Diyos lang ang makatulong sa iyo. Sa gawain, pagkakay ang isang tao lumalayo, sa gawain lumalayo sa Panginoon, I tell you, lumalayo din ang biyaya sa iyo. We worship you, Yeshua, Son of God, seated at the side of the Father you are. May everyone know of your great love. Holds you by the hand. There is no reason to give up. Enjoy and in challenges, know that and renewing your strength. Stand firm in faith. This trial is overcoming obstacles. It is provided with a seatbelt to fasten push ends together. Tie the seatbelt by pulling the strap. To fasten, lift up a buckle and pull the end or release. In case of a water landing, your life vest is found under the seat. Remove sharp objects from your body. To don, slip vest over the head. Take tape around the waist and push end to buckle. Pull tape to tighten. When outside the aircraft, pull inflation tags to inflate vest. Manual inflation is done by means of the red tube. Load increase air and push pins inward to release air. Light automatically illuminates once the battery is immersed in the water. Do not inflate the life vest inside the aircraft. Please be reminded that an authorized removal of life vest from the aircraft constitutes theft and is punishable by law. In case of emergency evacuation, in case of a rapid change in cabin pressure, oxygen mask will automatically drop from the compartments above. Immediately grab the mask, pull it towards you, put the oxygen mask over your nose and mouth. Pull the elastic band sideways for snug feet and breathe normally. Put your own mask first before assisting others. Keep it on until you are advised to remove it. In case of emergency evacuation, follow the lights that will lead you to the exit. For further information, please refer to the passenger briefing card found in your seat pocket. This aircraft is equipped with emergency exit signs found in the cabin. The location of the nearest exit may be behind. Each cabin door is equipped with a slide rack. In any eventuality, guests must leave their bags and immediately proceed to the releasable exits. There are also fire extinguishers in the cabin. Operation of the device is indicated on the equipment installed. Nagaputyog na mga kabibs. Wow. We worship you, Yeshua, Son of God, seated at the side of the Father you are. May everyone know of your great love.
desert, you are the source of living water. The church is waiting for you to return. Yeshua, Yeshua, holy, holy are you. Your words are always. Ay, salamat sa Ginoo. Proteksyonan kami sa impapawid. Ara na kami bakulod. Dolat na kami sa ngamon nga grab. Grab na ako na. Okay, mga ka-followers. At least matuman ang inyong kagustuhan nga makita nyo ng inyong paborito nga vlogger. Vlogger nga wala giblay na monetize. Wala pagiblay na pansin ni Mita. Okay, kita kaya kami sa airport ng Bacolod. Ulat na lang ang amon nga lakyan. Na-late ang paglupad kay ang amon ni Roplano nga gisakyan Cebu Pacific. Yawan di sila puno sang gasolina, unleaded. Tapos nagbulkit pa sang guma, kaya ang guma daw medyo kulang angin. Muna na to gayang kami lupad. Ay, pero salamat kay gayong proteksyonan kami sa Ginoo dito. Gagalom dire sa Manila, dito yung kainit, dire perti ka dulom mo ng langit. Okay, kabebs. God bless kag salamat kay sa Ginoo sa iyang protection sa amon. Sa amon tanan nga nagsalalakay sa Cebu Pacific. Anyway, ang naintindihan ko lang sa Cebu Pacific. Pag take off na daw do sila maggalaw bla do ka so hindi ko to kapalingin bla sa ulo. Tapos ang paglanding ibang aeroplano maglanding ya mga kabebs gamo na niya small niya ato yang amo yang pagkalanding ya gamo amo sa dahil ito lupat siya. Tapos ang balila ang Cebu Pacific ang tanang nga pasahero ko noon mga Cebuano, Cebuana, hindi man. May mga ganito ang ganakan ko. So, tapos nalipay kay Mitch kay sa nakita ko sang kapitan, sang aeroplano, nag-ayo gid nga mapapicture sa amin. Hindi mo to pagbigyan namin. That's why kami pinakauli nga pasahero, nagpasahero lahat. Pati stewardess, nagpapicture sa amin. Kailan kay pang post ko lang na. Wow. Wow! Okay, kabebs. Salamat sa Ginoo liwat.